Hindi bababa sa 6 na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa kalsadang ito sa Cotabato City. Pinaulanan na pala ng bala ng riding in tandem ang isang kotse. Hindi nahagip ng CCTV ang mga di patukoy na suspect. Sugatan ng 2 sakay ng kotse kabilang ang isang kawani ng city government. Isinugod sila sa ospital. Inalam pa ang motibo sa krimen. Bugbog sarado ang isang babaeng estudyante na baguhan sa taekwondo matapos ipaspar ng kanyang coach sa lalaking black belter. Hinala ng pamilya ng biktima, sinadya ito ng coach dahil sa selos. May report si Oscar Oida. Grabe po yung epekto na ginawa nila sa akin. Grabe po yung pagbugbog po sa amin. Puno ng pasa sa mukha at may gasa pa sa ilong ang 17 anyos na dalagang yan habang kinikwento ang sinapit sa training ng kanilang taekwondo team sa Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa biktima, ipinasparing siya ng kanyang coach sa isang lalaking black belter. Yellow belter pa lang siya. Ilang araw siyang na ospital sa tindi ng kanyang inabot. Sa video ng sparring, makikitang ilang beses siyang bumagsak sa mga sipa ng kanyang kalaban. Hindi yan na mamamatay dahil sa bugbog. Binugbog po ako na wala akong laban. Tingin ng ina ng biktima, sinadya ng coach na mabugbog ang kanyang anak. Sinadya po dahil may gusto po siya sa anak ko. Hinahatid sundo niya yung anak ko. Biglang inaakap siya, inaakbayan. Tapos inaaya siyang kumain sa labas, magkape silang dalawa lang. Inaaya din daw siyang magsimba. Sinabi po sa akin ng kapatid ko na nagalit po si coach nung nakita yung bouquet po na dala ng boyfriend ng anak ko po. Tinaguro muna nila ang kanilang anak habang siya'y nagpapagaling. Trauma, mentally, physically, damage po. Minsan, ngayon po bumabagsak po siya. Pinapa-MRI po siya. Meron na pong naisampang kaso po, RA 7610. So yun po yung physical injuries at saka psychological abuse po doon sa bata po. Pinaiimbestigahan na raw ng pamunuan ng paaralan ang insidente at nangakong pananagutin ang may sala. Sinuspindi na rin muna ang taekwondo training sa paaralan. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para hindi maipit sa traffic, ilang biyahero ang pinili ng magpalipas ng gabi sa NAIA Terminal 3. May live report si Katrina Son. Katrina? Maki, dumarami na nga ang mga pasahero rito sa NAIA Terminal 3. Bukas pa ng alas 8 ng umaga ang biyahe ni Helen Sayon pauwi ng Bacolod. Ngunit alas 6 pa lang ngayong gabi, nandito na siya sa NAIA Terminal 3. Baka sobrang traffic, kaya dito na ako matulog. Ang OFW na si Jovita Alpopera, dito na rin mag-overnight. Inano po namin na mas maaga, just in case na ma-traffic or nandito na kami. Ngayon pa lang, ilan sa mga kababayan natin na patungo sa NAIA Terminal 3 ang naipit na sa trapiko, lalo na yung mga hindi dumaan sa Skyway. Nag-adjust na po kami ng oras kasi ine-expect na po talaga namin na siguro maraming mga pasaherong aalis. Sa taya ng Manila International Airport Authority o MIAA, nasa 1 milyong pasahero ang daraan sa NAIA hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Sa ngayon, wala naman daw choke point sa loob ng paliparan. Nakipag-coordinate na raw ang MIAA sa Skyway at Pasay LGU para maibsan ang traffic doon. Maayos naman ang operasyon ng 4 na terminal ng NAIA ngayong Martes Santo. Pero sa NAIA Centennial Terminal 2, nakaramdam daw ng paghina ng aircon sa ilang bahagi ng departure area. Meron tayong isang area sa Terminal 2 na napansin natin medyo tumaas yung temperature. So we called the attention of engineering already. I think ina-address na nila yung linis dun sa part lang na yun ng aircon. Baka may konting bara lang. Maki, paalala naman ang pamunuan ng NAIA para sa mga magpupunta rito sa airport, mas makakabuti raw kung masaagahan para makasiguro na hindi kayo mahuhuli sa inyong mga flight. Maki? Maraming salamat, Katrina Son.
Kasabay ng agresibong pangwa-water cannon ng China Coast Guard sa resupply ship ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Sabado, pinalipad ng sobrang baba ng Chinese Navy ang kanilang helicopter sa Sandy Cay 3. Sugatan ng ilang crew ng BIFAR at marine scientist na nagsasagawa ng assessment doon. May report si JP Soriano. Nasa kalagitnaan ng Maritime Resource Assessment sa Sandy Cay 3 ang mga taga-BIFAR at mga marine scientists ng UP Diliman Institute of Biology. Nang lapitan at pangibabawan sila ng helicopter ng China. Halos 50 feet lang ang layo ng helicopter ng Chinese Navy mula sa mga Pilipino. Sa baba ng lipad, napaupo ang isang tauhan ng BIFAR at nagtakip ng mukha para sa lagi ang malakas na hangin. Nagtalsikan din ang mga durog na coral na ikinasugat ng ilang Pilipino. Tumagal ang insidente ng 10 minuto. Let's go, let's go, let's go! Dahil delikado, umatras ang BIFAR at bumiyahe patungong Pag-asa Island Shelter Port kung saan binigyan ng mga first aid ang mga nasugatan. Nauna nang sinuri ng mga scientists at ng BIFAR ang Sandy Cay 1 at 2 noong Huwebes. Sa inisyal nilang obserbasyon, galing sa ibang lugar ang mga patay na koral na maaaring itinambak sa mga cay o sandbar para sa expansion. Hindi na rin daw maganda ang lagay ng mga bahura at may indikasyon ng overfishing. It will be a most positive story for the Philippines if there will be a consistent monitoring. Ang tinatawag ng BIFAR na dangerous maneuvers ng China sa Sandy Cay 3 nangyari habang binobomba ng tubig ng China Coast Guard ang resupply ship ng Unaiza May 4. Kanina, pinarangalan ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang mga sundalo at iba pang nasugatan sa insidente. Pero ang pag-water cannon ng China sa resupply vessel ng Pilipinas hindi raw pwedeng gamiting basihan ng isang bagong arbitration case laban sa China. Ang sabi ng tribunal, this is a military activity outside the jurisdiction of the tribunal. Ang gagawin dapat natin ngayon, convert our presence there into a civilian presence. Ang rekomendasyon, ilipat sa Coast Guard ang pangangasiwa sa Ayungin mula sa AFP. At kapag hinarang pa rin ng China ang PCG, pwede nang magsampa ng bagong kaso sa UNCLOS at humingi ng danyos ang Pilipinas sa China. If we are awarded, how do we collect it? Then we just offset it against our loans to China. That is allowed. Sabi naman ng DFA, magiging consistent ang Pilipinas sa pagsunod sa international laws. We had messages of support from over 20 countries, governments, who clearly stated the importance of adhering to international law. Ayaw munang magkomento ng Chinese Embassy sa posibleng paghahain ng kaso sa UNCLOS. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang senior citizen ang nasawi sa pambubugbog umano ng sariling apo. May report si June Veneracion. Sa ospital, binawian ng buhay ang 81 taong gulang na si Jesus Rivera Sr. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo at muka matapos umanong paulit-ulit na sakta ng apong si Raymark Tanghal sa Santa Ana, Maynila. Lumabas itong lolo at nagwawala sa labas ng bahay. Nagsasalita ng mga, sabi nga natin, nagmumura doon, nagsasalita ng maganda. Lumabas itong apo niya at sunod-sunod na pinagsusuntok itong lolo, bumagsak ito. Nung bumagsak, pagtayo, tinulak na rin, tumama yung head sa matigas na bagay. At kahit na nahimatay na itong lolo, tuloy-tuloy pa rin na ginagawa ng apo niya yon. Ayon sa anak ng biktima, gumagamit ng droga ang kanyang pamangkin. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na pinagbuhatan ito ng kamay ang kanyang lolo. Masakit talaga. Pakukulong namin talaga siya. Hanggat maaga, matutoy sa mahuhukan na. Sasampahan ng reklamong parricide ang suspect. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Half-day na lang ang pasok sa Manila City Hall at mga eskwelahan sa Maynila bukas, Holy Wednesday. Sa Executive Order No. 8 ni Mayor Honey Lacuna Pangan, wala nang pasok mula tanghali ang lahat ng empleyado sa City Hall, pati ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan. Kaugnayan ng obserbasyon ng Semana Santa. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensya na may kinalaman sa emergency response, basic at health services
at iba pang mahalagang serbisyo. Depende naman sa mga employer kung sususpendihin ang trabaho sa mga pribadong kumpanya. Mag-ingat po sa nananamantala sa mga bumabiyahe ngayong Semana Santa. Ilang pasahero ang nabiktima ng mga scammer na naniningil ng travel insurance. May report si Tina Panganiban Perez. Mabilis ang usad ng pila sa ticketing booth sa Batangas Port. Pero nayamot si Harry Boy dahil sa labas pa lang ng pantalan, may nagbebenta sa kanya ng insurance. May sumalubong sa amin doon na magbayad daw kami insurance. Magkano? Ito, 50 pesos. Hindi kailangan ng insurance para makapasok sa bakuran ng Batangas Port. Sa Manila North Port, may mag-ina ring na biktima ng nag-alok ng 500 peso travel insurance. Itong travel insurance ay kasama na po sa ticket po na inyong binili. May mga pasahero namang ilang gabi nang sa Batangas Port natutulog para humabol sa pagbili ng ticket. Yung pera namin, sakto, pampasahe pa uwi dun sa amin. Fully booked na ang biyahe papuntang Bacolod at Iloilo. Imbes ngayong araw, inurong naman ang isang biyahe patungong Cebu bukas. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, fully booked na ang mga aircon bus, pero marami pang bakanteng ordinary bus. Inaalam naman ng LTO kung bakit hindi sumailalim sa biglaang drug testing kahapon ang dalawang driver sa PITX. Inendorso na sa Intelligence and Investigation Division ng LTO ang kanilang lisensya. Kinuha yung lisensya nila, nakalista sila, tapos nung tinatawag na, hindi na sila nagpakita. Marami ring pasaherong naka-face mask dahil sa mga naitalang kaso ng pertussis o whooping cough. Sa Davao City Overland Transport Terminal, daragdagan ang mga bus. Mula 50,000, inaasahang aabot sa mahigit 70,000 ang peak ng mga pasahero kada araw. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lokal na pamahalaan ng Maynila magpapatupad ng liquor ban sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Imbes na sa Huwebes Santo pa, suspensyon ng number coding scheme sa Metro Manila, inagahan at magsisimula na bukas. 48 probinsya tinatayang makararanas ng tagtuyot sa Abril. Epekto ng El Nino mararamdaman pa hanggang Agosto ayon sa DOST. Mga OFW sa Kuwait na gustong mag-avail ng amnesty program ng Kuwaiti government, tutulungan ng Department of Migrant Workers. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News.